Isang mapagpalang hapon po at gabi sa bawat isa. Meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, please huwag muna kakalimutan po na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit ng notification bell para next update po natin ay mabilis ho kitang mano-notify. Kabayan sa kasalukuyan ay may panibago pong low pressure tayo na area na minomonitor or LPA sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So ipapakita ko sa inyo mabuti yung pagkilos nito mga kaibigan. So ito yung sinasabi natin na panibagong low pressure area na merong lakas ng hangin na 35 kilometers per hour. Nasa high chance po ito o nasa red warning signal para maging isang ganap na bagyo sa mga susunod nga po na mga oras. Para sa kalaman ng bawat isa, hindi po ito yung LPA nung mga nakaraang mga araw. Yung LPA po nung nakaraan ay nalusaw na po nang tumawid siya dito nga po sa eastern seaboards po ng Quezon Province. At etong LPA na yan ay patuloy po nagbibigay ng pag-uulan o sama ng panahon sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil na rin yan sa habagat. So balikan natin yan mamaya mga kaibigan. Alamin muna natin yung mga lugar ho na maapektuhan ng LPA na yan. Ngayon ho, sa area ng Metro Manila, ilang bahagi ho ng Ilocos Region, Cagayan Valley, kasama po ang Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon ay patuloy pong makakaranas ng maulap na kalangitan hanggang bukas ho yan. At possible din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa low pressure area o trap or extension ng hangin ng LPA na yan. Dahil naman po sa habagat or southwest monsoon, kung makikita yung circulation na yan, habagat ho yan, patuloy ho makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm ang Visayas area, ang Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Posible ang mga pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area sa mga lugar ho na aking binanggit. Samantalang sa ilang bahagi naman o the rest po ng parte ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil naman din o dahil pa rin po sa southwest monsoon or habagat. Ang habagat po natin, malakas ho ang sirkulasyon ng hangin niya dahil halos pareha sila ng ikot nito nga pong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ito, inaasahan sa mga susunod na mga oras simula ho ngayon. Bakit siya mas lalakas? Dahil kaakibat niya or kasama niya na nagpapaulan, nagbibigay ng sama ng panahon ang habagat. Yung habagat nandito. Yung ikot na yan, hanging habagat po yan. Ito namang sirkulasyon ng LPA na yan, makikita nyo mabuti, malakas. Kung ikukumpara nyo nung naunang LPA nung mga nakaraang mga araw. So, tsansa na ito ang banta ng bagyong Jacinto na mabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo naman, ito ipapalabas naman na ng ating PAR, no? So possible kahit maging isang bagyo ito ay papalayo naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Tsansa din ito at banta rin bilang isang typhoon category na bagyo. Bakit? Dahil po agad-agad siyang nabuo bilang isang high chance na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras. Bukod dyan, ang habagat din ang tumutulong sa kanya para mas lumakas. Tignan muna natin yung ating tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential. Meron tayong Tropical Cyclone Threat Potential. Kasama siya sa week 1 simula August 27 hanggang September 2. Ito yung isang sama ng panahon o LPA. May panibago pang mabubuo dito sa may bandang silangan ng bahagi ng ating bansa. Sa week 2 naman mga kaibigan, magsisimula sa September 3 hanggang September 9. Dalawang sama din ng panahon ng ating minomonitor na posibleng mabuo. Pero yung dalawa na yon ay nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. Ngayon, ang senaryo, etong LPA na yan, kapag ka naging isang ganap na bagyo, patuloy ho niyang palalakasin ng epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So, ang Eastern Visayas, ilang bahagi po ng mainland Luzon, ang mga pati ng Metro Manila ay patuloy na makakaranas ng maulang panahon na inaasahan natin sa mga susunod na mga araw. Bukas ho, masama ang panahon sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil po sa trap or extension ng LPA na yan. Do kaninang umaga, medyo naging maganda ang panahon dahil nga po yung LPA nalusaw nang tumama sa kalupaan po natin mga kaibigan sa Philippine Landmass. Ang nangyari dito, etong panibagong low pressure area naman ang nabuo at nagbibigay ng mga pag-uulan ngayong hapon hanggang sa gabi. So mas maganda na patuloy natin bantayan yung pagkilos nito. Kung makikita nyo yung sirkulasyon ng hangin, yan ho yung tinatawag natin, no? Para sa kalaman ng bawat isa, spiral clouds. Yung paikot ng hangin na yan. Yung ikot ng habagat, sumasabay sa kanya. Hindi sumalungat, no?
Kaya patuloy nilang binabaybay o pinag-uulan o pinibigay ng mga pag-ulan ng ilang bahagi po ng kanlurang bahagi ng ating bansa. So dahil din sa banta nga po ng ang habagat o southwest monsoon, inaasahan ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon mga kaibigan ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique. By tomorrow naman hanggang sa mga susunod na araw sa Friday ay meron din 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro. So maging handa tayo sa mga posibilidad pa rin na pwedeng mangyari. So yung chance na malusaw itong LPA ay mas mababa kung ikukumpara dito nga po sa LPA na nabuo sa may bandang silangan ng ating bansa dahil yun ay tumama sa kalupaan ng ating bansa mga kaibigan. So kahit ito yung maging malakas na bagyo, ang trap or extension na lamang ng hangin niya ang magpapaulan na magbibigay ng sama sa ilang bahagi ng ating bansa. Palalakasin niya ang habagat na siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So yan muna ang pinaka-latest natin sa ngayon and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.